Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga din po, Ma'am Chacha, at sa lahat pong tagapakinig at tagapanood niyo po. Hindi ko na po haba ang diskusyon dito sa port congestion. Ano po, at ako'y may kopya na po dito ng sulat na nanggagaling mismo sa Bureau of Customs. Naka-address po dito kay Secretary Go ng Finance. At maging itong kopya po ng proposed na, ang tawag po nga dito ay Joint Administrative Order. Ano po? Ang tanong ko lang po dito, sir, magmula nung nagkapanayam tayo hanggang ngayon, mas lalo daw lumubha ang problema eh. Pwede bang isimplify po natin, sino ba may kasalanan dito? Okay. Sir Ted, lilinawin ko lamang po ultimately po, para hindi, sabi nyo nga po, hindi na mahabang usapan. Ang may issue po talaga dito ay yung pong mga shipping lines at yung pong mga trackers po. Kung kailangan po siguro linawin, yung pong sinasabi po nila na port congestion, mali na po yung ginagamit po nila kasing mga termino. Ang problema po talaga diyan ay yung pong yard congestion po nila. Ganito po kasi ang issue diyan, Sir Ted, explain ko lang po. Wala pong, yung pong nabanggit nyo kanina na meron pong barko na hindi makapag-diskarga at pinababalik. Wala pong nangyayaring ganon. Kuminsan po kasi meron po mga nagbibigay po ng opinion na hindi naman po nila naiintindihan talaga kung ano po yung nangyayari po doon sa pantalan. Hindi po mangyayari yun dahil naisipin nyo na lamang po, napakalaki po nung gastos ng barkong yun kung siya ay babalik po sa kanyang pinanggalingan o lilipat sa ibang pantalan. Ang mga barko po yan, kung sila man po ay madidelay, maghihintay po yan at hindi po magte-turn around yan. So yun lamang po, po yun, kasinungalingan talaga po yun kung ano man po ang na-report sa inyo. Pangalawa po, ang issue po kasi dyan, babalik po ako doon sa ating trade imbalance. Yun pong ating iniimporta pong kargamento, yung mga containers po, higit pong marami po yan kumpara po sa ini-export natin. Siguro po, nasa 80-20 po yan. 80% po importation, 20% lamang po ang ating export. Ngayon po, ang nagiging problema po kasi dyan, pagpasok po ng kargamento sa atin ng container, at yan po ay nakuha na po ng mga tracker, isusoli po nila yan. Yan po ay isusoli nila sa mga yarda po ng mga shipping lines para doon po ipagsama-sama bago po ma-ship out sa Pilipinas. Ang problema po dyan, parang isipin po natin sa analohiya, yung pong basyo po ng bote ng soft drinks, na pag yan po ay hindi nilalabas, talagang maiipon po yan. At ang nangyayari po sa kanila, dahil limitado naman po yung mga trailer po ng mga tracker natin, pag hindi po sila tinatanggap ng mga yarda po ng shipping lines, hindi po nila ma-unload yung container, kaya't hindi po nila magamit yung kanilang trailer para makakuha po sila ng panibagong kargamento. At yun pong sinasabi po nilang binabayaran po nilang charges, hindi po sa hindi po sa pantalan yan. Yan po ay binabayaran nila, yung po tinatawag na detention charge, na yung po mga shipping line, kapag hindi po naisoli on time sa kanila, yung mga container, sinisingil po nila yung mga tracker. So wala po kasing insentibo yung shipping lines na magdagdag ng mga yarda nila. Kasi kung hindi po maibalik, mas lumalaki po ang kita nila at mas nakakasingil po sila. Ganon po yung sitwasyon, Sir Ted. Okay, ito muna ha. Ngayon po agad may nag-react doon sa sinasabi nyo na kasinungalingan yung ilang mga kargamento na hindi na diskarga at dinadala po nung barko. Pangalawa, as we speak now, ilang barko ang hindi makadaong dahil dito po sa congestion? Nakapila po yan, Sir Ted. Ganito po yan. As we speak Ang now, sistema attorney, as we speak now, ilang barko? Ang barko po dyan siguro naglalaro po nasa mga 10 hanggang 12 po. Pero hindi po ibig sabihin niya, Sir Ted, linawin ko lamang po sa larangan po ng operasyon. Hindi porke nakapila po yan, ay yan po ay ang tawag mo dito, dahil kumbaga sa pila ng kung ikaw ay ayuda o hindi po ganon. May schedule po kasi yan. Maaaring dumating po yan 1 week ahead, doon po sa schedule niya, kaya't naghihintay po yan. Hindi po dahil hindi siya ma-accommodate sa nakatakdang schedule po niya. Sinusundan po namin kung ikaw po ay naka-schedule po halimbawa ng May
22, kailangan po May 22 ay ikaw ay maiatraka na namin. So maaaring dumating ka na mga May 20, May 19, May 18 at maghihintay ka po talaga doon para Opo. sa iyong schedule. Okay, sige po. So attorney, no, kung yan po ang inyong kwento dito po sa mga binabanggit na mga nakaantabay sa ating Manila Bay para nga makapagdiskarga, yan po kaninyo ang dahilan. Ang tanong lang po namin dito po sa sinasabi na problema sa mga shipping lines na ito, sino ho ba ang dapat umaksyon kaya doon? Okay? Ganito po yan, Sir Ted. Kung maaalala nyo po, way back po 2021, 2022, nag-propose na po ang PPA ng solusyon dyan. Ang nangyari po dyan, yan pong solusyon na tinatawag po, kung familiar po sa inyo, yung tinatawag na top CRMS. Yan po mismo ang solusyon na aming prinopose at sa amin sanang i-implementa para makatulong po dyan sa problemang yan. Bagamat yan po ay problema po talaga ng shipping lines at truckers at sa Bureau of Customs, ang PPA po ay tutulong sana para ma-resolve yan. Kaya lamang po, tayo po ay dinala po sa Senado, pinatigil po yan dahil po sa paglalabi po ng iba-ibang grupo po. At yan po ay ultimately pinatigil po yan ng DOTR sa ilalim po ni Secretary Jaime Bautista at ng DTI sa ilalim po ni Secretary Fred Pascual noong panahon na yun. Kaya hindi po natuloy yan. Okay, so ito nga po, kung yan po ang inyong solusyon na hindi natuloy, na kaninyo solusyon, ay bakit ayaw pa rin ituloy? Kasi nga po, unang-una dahil pinatigil po nila, umabot na po sa punto na yung pong kontrata kung paano po maiimplementa yun ay napaso na po. Pinatigil po nila ng ilang taon po yan. At ang pumapalag po dyan, yung shipping lines din po at yung mga truckers din po, pumapalag sila doon sa solusyon. Ang problema po kasi, Sir Ted, kung minsan po kasi yan pong problema between the truckers and the shipping lines, yan po ay commercial problem po sa kanila. May mga ibang grupo po kasi na ang iniisip ay ipapasa nila ang solusyon sa gobyerno at gagawa naman po ng solusyon ng gobyerno. Kaya lamang po ayaw naman nila mag-cooperate sa proseso. Ang gusto po nila, kung babalikan po natin yung issue ng port congestion back in 2014 to 2015, ay babalik po doon sa ganong sistema na kung kailan bahala na ang gobyerno magsolusyon, sila gagawin lamang po nila kung ano yung nakagawian na po nilang practice o proseso. Okay. Sige, so sa inyo pong palagay, walang problema sa gobyerno? Well, ganito po, Sir, nag-usap na po tayo. Sa inyo pong Yes. palagay, wala pong problema sa gobyerno? Admittedly po, Sir Ted, may mga pagkukulang din po sa pamahalaan. Hindi naman po tayo marami po pong pagkukulang sa pamahalaan. Sige, ito. Pero Kasi, ang sinasabi lamang... attorney, Yes po. sorry po, attorney. Kasi po, kung walang problema sa gobyerno, o kaya po kaninyo may mga pagkukulang, bakit pa naka-imbento ng Joint Administrative Order? And then, ang sinasabi dito, para po daw sa guidelines na nga, sa problema po nitong sa international shipping lines, freight forwarders, logistics companies, customs brokers, cargo truck operators, container yard operators, and terminal operators. Ang sinasabi po dito sa liham ni Ginoong Nepomuceno, kay Ginoong Go, ito na po yung urgent na matter na dapat daw pong aksyonan na kasi nga po ito nga ang problema ngayon na iba-ibang mga sektor may kanya-kanyang claim, may kanya-kanyang PPA. Ay hindi problema namin yan. Problema yan ng mga cargo operators Problema yan ng shipping lines sabihin ng customs, hindi kasi wala pang JAW. Ang akin po kasi nga dito, bakit mula noon hanggang ngayon, hindi pa nito ma-resolve ba? Di po ba? So sa akin po dito, kaya nga may gobyerno Hindi kayo pwedeng patawag kayong lahat? Ano ba, kailangan ba dito si Presidente pa magpatawag sa inyo? Para paghaharapin kayo dito? Ba't humihingi siya ng JAW na ito na sinasabi nila, ito raw po naman yung solusyon? Ganito po kasi, Sir Ted. Meron na po kasing existing na regulasyon po dyan, lalong-lalo na po dyan sa empty containers na dekada na po ang regulasyon. Ang regulasyon po kasi dyan, pag pumasok po ang container, dapat po within 90 days ay inilalabas po yan. Yan po ay nakasaad po sa Customs Modernization and Tariff Act at sa mga nakaraan pa pong batas to sa customs po. Ang problema po, yung 90 days po, Sir Ted, hindi po sinusunod po kasi ng mga shipping lines yan. So, kailangan po talaga, admittedly, kaya po napag-usapan po ng Bureau of Customs na magkaroon po ng panibagong yan, Joint Administrative Order
para umakma po doon sa behavior nung pong merkado at behavior po ng mga shipping Okay. lines at ng mga users para maging akma na po yung kumbaga yung regulasyon sa kanila pong kaugalian po ngayon. Kaya po babaguhin po yan. So, may problema ba talaga sa congestion? Wala. Kung ang pag-uusapan po natin, Sir Ted, yung pong port congestion na hindi nakakapag-diskarga po ang mga barko, wala po. In fact, as of yesterday po, ang ating pong utilization po sa Port of Manila po natin, both South Harbor at saka MICT po, nasa 72% lamang po, malayo po sa 90% na optimum po. At kung makikita nyo naman po, kung magkakaroon man po ng problema dyan, halimbawa may shipment na hindi po tawag mo dito, hindi dumadating sa mga shippers natin on time, malamang sa hindi po ay meron pong problema po yan sa clearance po, halimbawa sa quarantine, sa customs, etc. Opo. Yung pong problema sa mga shipping lines na ito, yung sinasabi po na container congestion na ito, yung pong hindi nga makaikot itong mga truckers, etc., pati po yung mga kargamento hindi humailabas sa mga yard na ito. Yun ho ba problema o hindi? Problema po yan, Sir Ted. Okay, sige. Pero ang sasabihin ko po, sa problemang yon sa mga shipping lines, opo, wala pong magagawa ito ng gobyerno. meron po. May jurisdiction po diyan, Sir Ted. Unang-una po ay yung pong Department of Trade and Industry, Meron po kasi sila diyan dati na parang bureau tungkol po sa shipping trade, At sa pagkakaalam ko po, nawala na po yung bureau niyan. In fact, yung pong aming ginagawang mga solusyon dati kung saan po pasusunurin sana ang shipping lines dahil sila po ay umaatraka nga po sa mga pantalan natin. Pinatigil po tayo ng DTI at sinabi po ng DTI sa atin, wala kaming jurisdiction yan, yung PPA. Kung hindi yan ay saklaw po ng DTI, kaya po kami din ay umatras noon. Okay. So, sino ngayon ang meron pong primary responsibility dito sa problemang ito? Yung sa solusyon po niyan, Sir Ted, because that is basically a logistics issue po. At ang logistics po natin ay yan po ay nasasaklawan po ng DTI. Dapat po talaga Department of Trade and Industry po ang namamagitan po dyan between the shipping lines and the truckers. Kasi po, nasa logistics chain po yan, sa trade po natin yan. Dapat po talaga, yan po ay pakialaman po ng DTI. Ito bang jaw na ito, kailangan babaho ito? Well, uyang pong jaw na yan sa totoo lamang po para magkalinaw-linaw po lahat po ng user, Pati po DTI, pati po DOF kasi po magkakaroon din po ng adjustment po diyan doon sa mga duties and taxes po nila, sa Bureau of Customs. So para po maging malinaw at para ma-remind din po ang lahat na ito yung existing na batas, maganda po siguro na magkaroon po ng jaw na yan at nang maintindihan po ulit ng mga tao at ma-explica po sa kanila. Okay, kasi nga po nung panahon ni Ginoong Bautista, may usap-usapan nun nga na may mga solusyon pero ayaw ipatupad, hindi po ba? Yan po, DOTR, under dyan ng PPA. Are you claiming dito po talaga walang kinalaman dito ang DOTR PPA? Dito po sa problema pong ngayon kinaharap po ng shipping lines at truckers po, Sir Ted. Sa totoo lang po, wala po. Dahil tayo po, ang DOTR po at PPA, yan po ay sa pamamahala po doon sa loob po ng pantalan. Yung pong paglabas, kung baga para masigurado pong tuloy-tuloy yung logistics chain natin, yan po ay talagang dapat po pinamamahalaan po ng DTI. Okay, sige. So from DOTR pupunta kami ng DTI. Sige po, I mean we will give you the the benefit dito po sa inyong pagpasa ngayon sa DTI sa problemang ito. And then kung sakasakali po tatawag kami ulit kapag kami muling ipinasa po sa inyo. Okay, kasi hindi Yes po, Sir Ted. hindi kami nauubusan po dito ng pasensya sa pagpapasapasahan ng gobyerno. At ano naman po sa ating sa ating panig naman po, Sir Ted, una mabanggit ko lamang po. Ulti nga po yung mga container yard po ay hindi nga po din masaklawan po ng jurisdiction ng PPA, Yan po ay sa Bureau of Customs. So talaga pong nare-recognize ko po yung problema. Regular ko pong nakakausap si Ginang Mary Zapata at ako naman po ay straightforward din po sa inyo. Talaga pong talidin po ang kamay namin dito. Ika nga, sino ba naman po din kasi, Sir Ted, ang makakatiis na
Yan po, 2014, 2015 pang problema yan. Sinabi ko na din po kila Ma'am Maria na anong Okay. taon na, 2026 na, yan pa rin ang problema. Hindi pa rin ba kayo magkasundo-sundo dyan? Yun din po ang sinasabi namin. But makaka-assure po kayo, Sir Ted, at ang PPA po, hindi din po kami magsasawa na ika nga itumugon po sa inyo at maghanap pa rin po ng solusyon para po sa ikabubuti po nung nung ating pamamahala po sa Pantalan. Sige po. Salamat po na marami, Attorney Jay, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Salamat po, sir. Thank you. Maraming salamat po, Sir Ted. Magandang umaga po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.